So, pag-press natin yung ating start button, ito, nag-activate yung ating MC at namatay yung ating power indicator. Ito siya mga kamaster. Namatay. Kaya namatay yung ating power indicator. Pag-press natin yung start, nag-activate si MC, nag-change position ang kanyang auxiliary contact, mag-close ito, mag-open na yan. Kaya namatay yung ating power indicator. Ito pala mga kamaster yung ating ladder diagram or circuit diagram ng ating start-stop with jog motor control circuit connection. So, start tayo mga kamaster sa connection bago natin lagyan ng supply. So, start tayo dito. Ang ating breaker, ito siya mga kamaster. Line 1 at neutral. Ito siya mga master. So, ang connection dito sa ating L1, papasok dito sa ating stop terminal, tapos papunta rito sa ating MC, normally close, at fault indicator terminal. Ito siya mga master. Ito yung wire niya, papunta ng ating stop button. Ito siya, papunta rito sa ating fault at papunta rito sa ating magnetic contactor normally close. Ito siya. So, ito siya. Tawid naman tayo dito sa ating isang terminal ng ating stop. 1, 2, 3, 4. So, ito siya mga kamaster. 1, 2, 3, 4, ito. Tapos na tayo dyan. Tapos na tayo rito. Tawid naman tayo dito sa ating normally open ng start terminal. 1, 2, 3. Ito siya mga kamaster. 1, 2, 3. Ito. Punta rito. So, tapos na tayo rito. Papunta naman tayo rito sa jog terminal. 1, 2, 3. Ito siya mga kamaster. 1, 2, 3. Papunta rito sa ating coil A1. Ito. So, pagkatapos natin dito, dito naman tayo sa ating common. Ito yung common natin. Mula sa A2, sa normally close ng overload, papunta rito sa ating power indicator terminal. So, ito siya mga kamaster. Mula dito sa overload, normally close, pupunta ng ating A2, ito, sa A2, at papunta rito sa ating power indicator. So, ayan, tapos na tayo rito. Dadako naman tayo rito sa ating kanyang thermal overload connection. Dito sa normally open at close terminal ng ating thermal overload, papunta na rito sa ating neutral. Ayan na mga kamaster. Ito na siya mga kamaster. Normally close open. Ayan. Normally close open. Ayan na. Papunta na tayo rito. Ayan na siya. Ito na. Ayan na siya mga kamaster. Ito na siya. So, kompleto na nating nawiringan yung ating circuit at lagyan naman natin ng power. Tignan natin kung gagana ba. So, ayan. So, lagyan natin ng power mga kamaster. As you can see mga kamaster, agad umilaw yung ating power indication. Ibig sabihin, pumasok na yung ating power dito sa ating control. Pumasok na rito yung ating power. So, pag-press natin yung ating start button, ito,
nag-activate yung ating MC at namatay yung ating power indicator. Ito siya mga kamaster. Namatay. Kaya namatay yung ating power indicator. Pag-press natin yung start, nag-activate si MC, nag-change position ang kanyang auxiliary contact, mag-close ito, mag-open na yan. Kaya namatay yung ating power indicator. So, stop naman natin. Pag in-stop natin, back to normal position yung ating circuit. So, dito naman tayo sa jug. Pag fresh natin, mag-activate ang ating MC. Pag binitawan naman natin, mag-deactivate. Kumbaga, ang ginagamit dito sa ating jug ay tuwing nagtetest tayo ng motor o di kaya nagkaroon ng problema, madalas ginagamit ito. At madalas kong na-encounter ito sa mga control ng mga factories. Ang dinadala ng ating kinokontrol ng ating motor ay yung mga belt, conveyor, at mga roller. So, pag-jug natin, ayan, mamamatay. Ganun lang trabaho niyan. Tinetest niya. So, pagdating naman dito sa ating overload, eto, dito siya. Dito tinetest, sineset yung ating FLA, full load current mga kamaster. Dito sinesetting yung full load current ng motor. So, halimbawa mga kamaster, pag nagkaroon ng problema, nag-high current yung ating motor, magkakaroon ng power indication, ay pagkakaroon ng indication dito sa ating fault indicator niya mga kamaster. Tignan nyo mga kamaster. Ayan. Namatay yung ating power indicator kasi nag-trip yung ating thermal overload, nagkaroon ng indicator, fault indicator. So, dito sa diagram, nag-open na itong circuit. Hindi na natin may operate yung kanyang control. Kasi naka-open na yung ating circuit, nag-close ito, kaya umilaw yung ating power fault indicator. So, ang pag-reset ng ating overload, dito lang mga kamaster, pag-press natin, tsaka magre-reset yung ating, pwede nang gamitin yung ating control. Ayan. At yun lang mga kamaster, at sana nagkaroon kayo ng idea dito sa aking video. Kung bago lang kayo sa aking channel, paki-subscribe na lang at hit the notification bell at para ma-update kayo sa aking mga susunod pang mga video. So, yun lang mga kamaster, and have a nice day.